Nagsisimula ang kwento sa isang mabundok na lugar kung saan ang isang batang magic student na si Spike ay naghahanda upang tumalon mula sa isang bangin at lumipad sa unang pagkakataon pababa nito. Habang binabalaan siya ng kanyang kaibigang si Arya na magiging parang pretzel ang kanyang skeleton kapag pumaalya siya sa paglipad. Ngunit hindi niya pinansin ang panunukso at buong focus na nag-chance si Spike ng flying spell habang tumatakbo patungo sa gilid ng bangin. At nang tuluyan siyang tumalon ay tila magtatagumpay na siya ngunit agad siyang sinampal ng realidad na mas matindi pa sa sampal ni Trunan kaya nabigo ang kanyang tack-off at bumagsak siya sa lupa. Ngunit sa kabutihang palad ay iniligtas ng matigas na lupa ang kanyang buhay. At kahit na malubha ang kanyang mga sugat ay sinamantala ito ni Arya upang pagtawanan siya. Ngunit hindi ito pinansin ni Spike at sa halip ay nagkwento siya tungkol sa kanyang mga pangarap habang nangangarap ang kanyang mga mata na makapag-aral sa Diana Academy kung saan nagtuturo ang isang legendary sorcerer na si Claude Sirius. Na isa sa 10 first-class sorcerer sa mundo at sinasabing ang kanyang magic ay may kapangyarihang igalaw ang mga bituin. Kaya naman iniidolo siya ni Spike at ginagawa siyang inspirasyon sa kanyang training. Ngunit pinaalalahanan siya ni Arya ng malupit na katotohanan na hindi man lang siya marunong gumamit ng kahit isang spell. At idinagdag pa nito na bumagsak na ang reputasyon ni Claude kamakailan dahil noong nakaraan ay inatake ng isang grupo ng mapanganib na cultists ang Diana Academy at tumakbo raw si Claude na parang duwag kaya nakilala siya bilang puro salita lamang. At nang marinig ito ay natahimik si Spike ngunit ipinagtanggol pa rin niya ang kanyang idolo. Kaya napagtanto ni Arya na sumobra siya kaya niyakap niya ito at humingi ng tawad. Ngunit nanatiling galit si Spike kaya pinaalalahanan siya ni Arya na kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan ay babagsak siya sa entrance exam ng Diana Academy at iminungkahi nitong kumuha siya ng magic tutor ngunit hindi ito magawa ni Spike dahil hirap ang kanyang mga magulang na pakainin ang kanilang mga anak. At nang maisip niya ang kanilang kahirapan ay napaiyak siya kaya naawa si Arya bilang isang henyo sa water magic at nangakong ituturo sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman upang matulungan siyang makapasok sa Diana Academy, ngunit agad pagkatapos ng anunsyong iyon ay sinabi ni Arya kay Spike na maaari nitong bayaran ang kanyang serbisyo gamit ang kanyang katawan kaya nainis siya dahil nagbibiro pa rin ito. Nang walang sino mang sumusuporta sa kanya, ipinagpatuloy ni Spike ang kanyang self-learning journey. Ngunit ang kanyang sumunod na pagtatangka ay muli na namang nauwi sa isang matinding kabiguan. At habang umiiyak siya dahil sa kanyang hopeless na sitwasyon ay nainis ang isang malapit na itim na kuting dahil ginulo niya ang pagtulog nito. At biglang napagtanto ni Spike na kinausap siya ng pusa at nagulat din ang pusa na naiintindihan niya ito. Kaya napaisip si Spike kung ang itim na pusa ba ay isang magic beast na nakatago lamang. Ngunit na-offend ang pusa at hinaipan siya palayo at matapos muling bumagsak si Spike sa pangilang beses na sa loob ng oras na iyon ay binalaan siya ng pusa na huwag na itong tatawaging beast muli. At buong pagmamalaki nitong ipinaliwanag na dati itong isang human magician ngunit nakulong sa katawan ng isang pusa dahil sa isang sumpa. At nang marinig ito ay nakiusap si Spike na maging master niya ang pusa dahil maaari siyang turuan ito ng mga kapakipakinabang na magic spells. Ngunit nang malaman ng pusa na gusto niyang makapasok sa Diana Academy ay naisip nitong kulang siya sa utak. Kahit alam ni Spike na halos wala siyang pag-asa ay matigas pa rin siyang tumangging sumuko at patuloy na nakiusap na turuan siya. Ngunit tumanggi ang pusa at nagsimulang umalis kaya pinigilan ito ni Spike at inalok na gagawin niya ang kahit ano kapalit ng tulong nito upang makapasok siya sa Diana Academy. At nang marinig yun ay naging interesado ang pusa at lumingon na may masamang tingin sa mga mata nito. Kaya naisip ni Spike na may gusto itong gawin na ilegal sa kanya ngunit handa pa rin siyang gawin iyon para sa kanyang career. Ngunit agad pinutol ng pusa ang kanyang malisyosong iniisip at nagpa siya itong tanggapin siya bilang isang apprentice slave. Kaya nagpasalamat si Spike sa tila kabaitan nito at sinabi ng kanyang bagong master na pumunta sila sa capital city upang simulan ang kanilang training. At pagdating nila roon ay nagtaka si Spike kung bakit siya dinala ng pusa. At para sa kanyang unang assignment ay sinabi ng pusa na i-chant niya ang spell na, "Bring me a drink." At nang isigan ni Spike ang spell ay isang malapit na waitress ang kumuha ng kanyang order at nagdala ng inumin, kaya nang mapagtanto niyang naloko siya ay sinigawan niya ang pusa dahil sa panloloko nito at sinabing ito ang magbayad, ngunit napansin niya na ang lahat ng tao sa paligid nila ay tinatrato ang pusa bilang isang normal na hayop kaya siya lamang ang taong kayang makipag-usap dito, samantala ang pusa naman ay tila na trauma sa galit na pagsabog ni Spike. Kaya nagpa siya ang pusa na bigyan siya ng isang imposibleng gawain upang mapilitan siyang sumuko sa magic. At dinala siya nito sa Royal Library kung saan nakaimbak ang karamihan sa mahahalagang kaalaman ng mundo. At ipinaliwanag ng pusa na hinahanap nito ang isang aklat na tinatawag na Book of Providence na sinasabing nagbibigay sa mambabasa ng kakayahang makita ang lahat. At gamit ang kakayahang ito ay nais nitong alisin ang sumpa sa sarili.
Kaya inutusan nito si Spike na hanapin ang aklat sa loob ng library sa loob ng isang buwan. At napaisip si Spike kung tutulungan ba siya nito sa paghahanap sa napakalaking maze ng mga libro, ngunit ipinakita ng pusa na kapag may hayop na humawak sa anumang mahalagang bagay ay tutunog ang alarm at hahabulin ito ng mga gwardya. Kaya nagreklamo si Spike na imposibleng mahanap niya ang aklat ng ganoon kabilis, ngunit sinabi ng pusa na tumigil na siya sa magic kung hindi niya ito kaya. At dahil wala na siyang ibang pagpipilian ay nagsimula siyang masusing maghanap sa napakalaking koleksyon ng library. At habang binabasa niya ang isang aklat tungkol sa cat transformations ay bigla siyang naging pusa mismo. At ipinaliwanag ng itim na pusa na ang anumang spellbook ay maaaring agad na mag-activate, kaya kailangan niyang mag-ingat sa pagbasa ng mga ito ng malakas. At matapos ang mahabang oras ng mga nakakatromang spells ay nawala ang lahat ng motibasyon ni Spike para sa natitirang bahagi ng araw. At nang makita siyang pagod na pagod ay inisip ng pusa na susuko siya sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit habang lumilipas ang mga araw ay ipinagpatuloy ni Spike ang kanyang paghahanap sa kabila ng lahat ng hadlang. At matapos ang 29 na araw ng paghahanap ay natagpuan siya ng itim na pusa na nag-aaral ng isang sinaunang wika. At nagtaka ang pusa kung bakit siya nagbabasa ng isang hindi mahalagang aklat, ngunit ipinaliwanag ni Spike na sinusubukan niyang intindihin ang mga sinaunang wika dahil malamang na nakasulat sa isa ang Book of Providence. At nang marinig ito ay humanga ang pusa sa kanyang talino, ngunit pinaalalahanan siya na tapos na ang huling araw kaya nabigo siya sa kanyang misyon. At nang walang pag-aatubili ay nagsimulang umalis ang pusa sa library, ngunit patuloy pa ring nakiusap si Spike na turuan siya, kaya napaisip ang pusa kung bakit siya labis na nahuhumaling sa pagpasok sa Diana Academy, at nahihiyang ipinaliwanag ni Spike na nais niyang makapasok sa Academy upang makita ang kanyang minamahal na Master Claude, at pinaalalahanan siya ng pusa na isa lamang panloloko si Claude, ngunit binaliwala niya ito bilang isang maling chismis. Ipinaliwanag niya na nakita niya ang lakas ni Claude gamit ang sarili niyang mga mata dahil naroon siya noong nangyari ang cult attack. At noong panahong iyon ay tila wala ng pag-asa ang sitwasyon dahil unti-unting winasak ng cult ang karamihan ng lungsod. At ang mga taong nasa paligid ni Spike ay isa-isang namatay dahil sa cult. Kaya sa isang punto ay nawalan siya ng pag-asa at inihanda ang sarili para sa kamatayan. Ngunit biglang lumitaw ang legendary na si Claude at tinalo ang halimaw na malapit nang umatake sa kanya. At matapos niyang talunin ng mabangis na halimaw ay inaliw ni Claude si Spike at pinuri siya sa pagiging matatag sa kabila ng matinding pag-atake. At sa sandaling iyon ay agad siyang na-inlove sa kanya at nagdesisyon na papasok siya sa Diana Academy kahit ano pa ang mangyari. At habang kinikilig kay Claude ay idineklara ni Spike na magiging isang magician siya tulad niya na kayang isugal ang sariling buhay upang protektahan ng ibang tao. At nang marinig ito ay nagulat ang pusa, ngunit agad din niya itong kinutya dahil sa pagnanais niyang protektahan ng mga estranghero kahit wala siyang makukuhang kapalit. Ngunit nanatiling tahimik si Spike at umaasang manatili na lamang ito sa anyong hayop magpakailanman. Samantala habang muling papalabas ang pusa ay napansin ni Spike ang isang nakatagong teksto sa takip ng isang napakalaking libro sa loob ng bulwagan. At dahil dito ay naging interesado ang pusa at sumama sa kanya upang suriin ang takip. At dahil marunong magbasa ng sinaunang wika si Spike ay binasa niya ang nakasulat na teksto na bumuo ng isang lihim na code. At nang bigkasin niya ang nakatagong code ay nabasag ang isang lock sa paligid ng takip at lumitaw ang isang napakalaking aklat sa loob. At nang bumukas ang aklat ay ipinakita nito ang isang madilim na bulwagan at pinuri ng pusa si Spike sa pagkakatuklas ng lihim na daanan. At naisip nitong maaaring doon nakatago ang Book of Providence kaya pumasok ito kasama si Spike. At matapos nilang tawirin ang daanan ay namangha si Spike sa napakalawak na kalangitan sa gabi na makikita sa labas ng labasan. At doon ay sinabi ng pusa na ang aklat ay nagtatago ng isang extra-dimensional space kung saan inilalagay ng mga may-ari ng library ang kanilang pinakalihim na mga libro, at napaisip si Spike kung naroon din ba ang Book of Providence, at biglang may isang boses na umalingaw-ngaw mula sa isang malapit na lapida na nagpakilalang siya ang Book of Providence at tiniyak kay Spike na siya ang tunay na hinahanap nito. Nagtaka si Spike kung paano alam ng aklat ang kanyang pangalan, ngunit pinaalalahanan siya nito na kaya nitong makita ang lahat. At pagkatapos ay tinanong niya ang aklat kung alam nito kung paano alisin ang sumpa ng kanyang kaibigan. At kinumpirma ng Book of Providence na alam nito kung paano alisin ang sumpa at ipinaliwanag na ang kaluluwa ng kuting ay nailipat sa ibang katawan gamit ang Forbidden Magic. Ngunit ibinunyag din nito na maaaring alisin ni Spike ang sumpa sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Rebirth Magic dito. At nang marinig na may ganoon siyang kalakas na kakayahan ay halos makalimutan niya ang sarili niyang pangalan. Kaya napaisip siya kung talagang kaya niyang gamitin ang Rebirth spell. At pinaalalahanan siya ng aklat kung gaano kabilis gumaling ang kanyang mga sugat.
Kaya naalala ni Spike ang lahat ng kanyang kabiguan sa paglipad at napagtanto na hindi normal na mabuhay matapos mahulog mula sa 100 meter na taas na may dugo lamang sa ilong. At habang unti-unti niyang natatanggap ito ay tumataas ang kanyang self-esteem kaya sumaya siya at muling nagkaroon ng pag-asa sa kanyang kinabukasan. Samantala ang itim na pusa naman ay nasabik na makabalik sa kanyang anyong tao. At tinanong ni Spike ang aklat kung paano niya mapapagaling ang pusa mula sa sumpa kaya sinabi nito na kailangan niyang ipasok ang kanyang magic sa katawan nito sa pamamagitan ng isang halik. At dahil dito ay namula ang dalaga at tumanggi siyang ibigay ang kanyang unang halik sa isang peking pusa na may kaluluwang tao. Kaya nagalit ang pusa dahil nais lamang nitong makalaya at sinigawan siya na patayin na lamang ang kanyang pag-iisip at tapusin ang gawain. Ngunit pinigilan ng aklat ang kanilang mga imahinasyon sa pamamagitan ng pagsabing hindi sa labi ginagawa ang halik upang masira ang sumpa. At sa halip ay ipinahayag nito na kailangan niyang halikan ng pusa sa lugar na hindi naabot ng araw. Kaya lalo pang natarante si Spike dahil parang pinakamasamang romantic comedy ang paraan ng pag-alis ng sumpa. At sumang-ayon din ang pusa habang nagtataka kung bakit kailangan sa ganoong kakaibang lugar gawin ang halik. At ipinaliwanag ng aklat na sa pamamagitan ng paghalik sa puwitan ng pusa ay mas mabilis kakalat ang magic sa katawan nito, kaya napaisip si Spike kung wala na bang ibang paraan upang alisin ang sumpa, ngunit bago pa niya matanong ang aklat ay napansin niya ang isang gwardya ng library na papalapit sa kanila, ngunit bigla itong bumagsak sa harap nila at bago mawala ng malay dahil sa kanyang mga sugat ay binalaan niya si Spike na ang library ay inaatake ng mga cultists. Sa likod ng gwardya ay lumitaw ang isang mabangis na dalawang ulong ortes at umungal sa loob ng magical space. At sinabi ng itim na pusa na natalo na ng military ang mga cultists matapos ang kanilang kilalang insidente kaya ang pag-ataking ito ay malamang pinamumunuan ng natitirang grupo na nakapagtago. Kaya tumakbo si Spike palayo sa halimaw habang iniisip kung ano ang dapat nilang gawin sa sitwasyong iyon. At sinabi ng pusa na tumakbo lamang sila dahil maaari lamang silang maghintay sa pagdating ng reinforcements mula sa capital. At nang makahanap sila ng pagtataguan ay sinabi ng pusa kay Spike na maging pain habang ito ay tatakas sa library ngunit tumanggi si Spike na muling maloko at pinigilan itong iwan siya. Kaya sinabi ng pusa na kung nais niyang mabuhay ay kailangan niyang alisin ang sumpa nito upang maibalik ang magic powers nito. Ngunit kahit pinahahalagahan ni Spike ang kanyang buhay ay ayaw niyang halikan ang waste disposal center ng isang human cat. Kaya pinaalalahanan siya ng pusa na mamamatay silang pareho kung patuloy siyang magdadalawang isip at iniwan siya habang sinasabing puro salita lamang ang kanyang mga sinabi kanina. At nang marinig ito ay nagbago ang isip ni Spike at sinubukan niyang habulin ng pusa ngunit biglang lumitaw ang ortes sa likod niya at sa isang iglap ay nakita na lamang niya ang pader ng nagliliyab na apoy na papalapit sa kanya. At sa kanyang huling sandali ay pinagsisihan niya ang pagtanggi sa tulong ng pusa ngunit bigla itong lumitaw sa harap niya at hinarang ang pag-atake ng ortes gamit ang kanyang magic power upang iligtas siya. At itinulak siya palayo upang makatakas siya mula sa library ngunit tumanggi si Spike na tumakas at napagtanto na sa kabila ng kanyang mga salita tungkol sa pagprotekta sa iba ay umaasa pa rin siya sa ibang tao upang iligtas ang kanyang buhay. Kaya sa pagkakataong ito ay pinili niyang lumingon at sumugod diretso sa apoy. At doon ay nakita niyang walang malay ang pusa kaya binuhat niya ito upang alisin ang sumpa nito. At matapos ipasok ni Spike ang kanyang rebirth magic sa pusa ay gumaling ito mula sa mga sugat at nagbalik sa anyong tao. At nang makabalik ang tao ay madali nitong pinawi ang apoy ng ortes at pinrotektahan si Spike sa kanyang mga bisig. At sa malapitan ay napagtanto niyang ang pusa pala ay ang kanyang idolo na si Claude. At nang walang oras para mag-usap ay ginamit ni Claude ang kanyang grand magic na Icing Arrow na nagpalamig at nagpatigas sa malaking ortes hanggang maging parang dog-flavored popsicle. At matapos matalo ang halimaw ay tumakas ang natitirang cultists mula sa library. Samantala ay nagulat si Spike na ang pusa pala ay si Claude at napansin niyang masama ang ugali nito kumpara sa taong nakita niya ilang taon na ang nakalipas. Kaya pinaalalahanan siya ni Claude na sandali lamang silang nagkita noon kaya hindi niya nakita ang tunay nitong pagkatao. At napagtanto ni Spike na sa kabila ng masasakit nitong salita ay pinrotektahan pa rin siya nito laban sa ortes tulad ng dati. At nagsimulang umalis si Claude dahil wala na siyang pakinabang kay Spike ngunit nakiusap siya na turuan siya ng magic. At bigla itong nagbalik sa anyong pusa dahil naubos na ang rebirth magic ni Spike. Kaya sa pagkakataong ito ay nagsimulang umalis si Spike upang gantihan ang walang utang na loob na pusa. At nagalit si Claude sa Book of Providence dahil dapat sana ay tuluyan na siyang gumaling ngunit ipinaliwanag ng aklat na dahil mahina pa si Spike ay hindi pa niya kayang permanenteng alisin ang sumpa ni Claude hanggat hindi niya naabot ang antas nito. Kaya upang mabawi ang kanyang kalayaan ay naghanda si Claude na sanayin si Spike upang maging ika-11 first-class magician sa mundo.
At pakiramdam ni Spike ay nananaginip siya ngunit tiniyak ni Claude na kaya niya ito sa tulong ng kanyang training, at sa huli ay idineklara niya na babalik siya sa kanyang trabaho sa Diana Academy bilang personal teacher at class professor ni Spike, at iyon ang katapusan ng episode 1, kaya huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi ma-miss ang susunod na bahagi at panoorin ang susunod na video.